Payag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers. Sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana inna antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang magkatahanang umaga, isang magkatahanang araw ng Huwebes po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Narito na po tayo sa ika-14 ng Agosto, ika-20 araw ng Safar, para sa ating MHS Delivers radio program. Napapakinggan po tayo muli sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa ating MHSD, Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, kung saan patuloy po tayo nagbibigay ng impormasyon at kaalaman. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad, at ito na po ang ika-233 na episodyo ng ating programa na walang ibang hiniling kundi magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay, hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakarang episodyo ng ating programa, pati na rin ang mga episodyo ng ating Marawi office. Pero bago po tayong tumuloy sa ating iba pang segmento ng ating programa, pakinggan natin ang ating right-hand lady sa araw na ito. Kumustahin natin si Kabalay na Jazz. Assalamualaikum Kabalay na at sa lahat ng mga nanonood mula sa tahanan at syempre sa ating regional office. Isang makatahanang umaga sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine. Yes, at meron po tayong isang balita na mapapakinggan ngayong araw na ito na si Kabalay na Jazz ang mamahagi. Kita nyo sa live stream na yung uri ang ito niya. Pero after ng ating balitaan, of course, ang ating segmentong IPH at HSF, and ang pinaka-hinihintay na parte ng ating programa, ang ating MHS Discusses, kung saan tatalakayin natin ang topikong importance of the preparation of the PPMP. Ano nga ba ibig sabihin ng PPMP na ito? Well, ipapadala sa atin ang kaalaman na iyon ng walang iba kundi ang ating guest speaker na maririnig natin ang kanyang boses. Nagbabalik ang head ng Supply and Property Section ng Administrative and Finance Division ng Ministry of Human Settlements and Development. Walang iba kundi si Ma'am Amina P. Baragona. Welcome back. Magandang araw sa mga ating kabalay na nakikinig ngayon sa kanilang mga tahanan at ang nanonood sa iba't ibang social media platforms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Magandang araw, Jazz, sa Regional Office. Waalaikumsalam. Welcome back sa ating programa. Shukran sa... Pangalawa. Parang last month ikaw rin eh. So, alhamdulillah, shukran sa pagtanggap ng aming imbitasyon. And marinig ng ating mga kabalay ang inyong boses muli mamaya sa ating talakayan. So, sit back, relax, chill lang, and tayo po ay magbabalik para sa ating segmentong balitaan makalipas nitong mga paalala. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers para sa segmentong balitaan. At para sa balitaan ngayong araw na ito, ang ating nag-iisang headline: MHSD pinalakas ang kakayahan sa QGIS mapping ng mga kinatawan mula sa MDS at LDS LGUs at MDS Assessor's Office. Para sa mga detalye, narito si Kabalay na Jazz. Ang mga kinatawan mula sa local government units o LGUs ng Maguindanao del Sur at Llano del Sur, gayon din ang mga mappers mula sa MDS Assessor's Provincial Office ay napaunlad ang mga kapasidad sa pagbuo at pamamahala ng geospatial data pagkatapos ng training workshop on Quantum Geographic Information System o QGIS mapping na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, noong ika-28 hanggat ika-31 ng Hulyo taong kasalukuyan sa 88 Hotel, Coronadal City. Sa pangangasiwa ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD, pinuhusay ng aktibidad ang mga kasanayan ng mga kalahok sa Spatial Data Management at Land Use Planning na lubos na mahalaga para sa Comprehensive Land Use Plans, Zoning Administration, Disaster Risk Reduction at iba pang development planning initiatives. Mula sa Maguindanao del Sur, ang mga kalahok ay ang mga LGU ng Dato Salibo at Raja Buayan, gayon din ang mga mappers mula sa Assessor's Provincial Office, habang ang mga LGU ng Masyo at Puuna, Bayabaw ay lumahok naman mula sa probinsya ng Llano del Sur.
Binigyang diin ni Atty. Janisa M. Makapantay, ENP, hepe ng ILUD, ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga LGU ng mga tool na kailangan para sa pagpaplano ng paggamit ng lupa na batay sa datos at ebidensya na nakatuon sa rehiyon ng Bangsamoro. Ibinahagi ni Arturo B. Racasa, Project Development Officer 3 at GIS Specialist, ang kanyang kadalubasan sa non-spatial data gamit ang mga vector layers, isang proseso na nagugnay sa tabular data sa mga spatial features at sa paggamit ng mga tools sa geoprocessing, kabilang ang clipping, merging, difference at intersection, na mahalaga para sa spatial analysis at pag-customize ng mapa. Sinuri ng mga kalahok ang mga pangunahing kaalaman ng QGIS sa pamamagitan ng pagtatanghal ni Marjan P. Saminudin, Project Development Assistant, na nagbigay ng pangkalahatang ideya ng mga features at kakayahan ng QGIS bilang isang open source na GIS platform. Sinundan nito ni Adan B. Abdullah, Administrative Assistant 6, ng talakayan sa disenyo ng layout ng mapa, na nagturo sa mga kalahok kung paano lumikha ng malinaw at profesional na mga cartographic output. Pagkatapos ay pinakilala ni Liamir M. Sakal, AA6, ang interface ng QGIS na ginagabayan ng mga kalahok sa pamamagitan ng mga bahagi at function nito upang matulungan silang man-navigate ang software ng epektibo. Pinangunahan din niya ang mga kalahok sa georeferencing na nagpapakita ng mga estratehiya para sa pag-align ng mga mapa sa parehong mayroon at walang mga coordinates. Samantala, tinalaki ni Alexis M. Beltran, AA1, mula sa Technical and Regulatory Services o TRS, ang mga terminolohiyang QGIS at pamamahala ng data na nakatuon sa kung paano maayos ng mahusay ang mga spatial dataset para sa pagpaplano at paggawa ng desisyon. Tinuro naman ni Ibiamir O. Simpson, AA5, ang pag-digitize na sumasaklaw sa paglikha ng mga punto, linya at polygon sa QGIS at sa Google Earth, isang pangunahing kasanayan para sa pagbuo ng mga spatial layer mula sa simula. Inilapat ng mga kalahok ang mga kasanayang natutunan nila sa mga nakarang sesyon at habang ginagabayan ng mga resource person, nagtrabaho sila sa mga totoong dataset mula sa kanilang LGU, lumikha ng mga mapa at nagsagawa ng mga geospatial na pagsusuri. Pagkatapos ay tinanghal ang mga outputs sa plenaryo na nagpakita ng kakayahan ng mga kalahok na lumikha ng mga georeference na mapa, magsagawa ng spatial na pagsusuri at mga layout ng disenyo gamit ang QGIS. Nagsagawa rin sila ng mga live na demonstrasyon ng kanilang mga daloy ng trabaho na sumasalamin sa makabuluhang pagunlad na nagawa sa kurso ng pagsasanay. Tumulong si Haira Ali, AA2 ng ILUD, bilang facilitator upang matiyak ang mahusay at maayos na daloy ng aktibidad. Para sa mapayapang pamamahit maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine, nagbabalita. At yun po ang ating nag-iisang balita sa araw na ito. Kami po ay magbabalik para sa segmentong IPH, HSF at talakayan makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page
o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers para sa ating segmentong impormasyong pambuhay, impormasyong pambahay at hanap buhay. Ayun, yun yung buhay. And then may hanap, then may bahay. Di ba? Isang letra lang yung diferensya nila. Para sa araw na ito, ang ating IPH ay tungkol sa oversight hearings. Oversight hearings. Ano nga ba itong mga oversight hearings na ito? Meron na siyang site, meron pa siyang hearing. So, ano bang ginagawa sa aktibidad na ito? Well, ang oversight hearing ay isa sa mga importanteng mga kaganapan na kailangan mong magpupulong ang mga executive power, kumbaga, para siguraduhin na effective ang pag-implement ng ng specifikong tipong pag-implement ng mga activities or paggamit ng pondo. Ang isang example nito ay yung naganap na oversight hearing ng Bangsamoro Parliament, ang kanilang Finance, Budget and Management Committee ukol sa Transitional Development Impact Fund at ang paggamit nito, ang status nito sa mga development projects mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Naganap ito noong ika-12 ng Agosto. So, ano ba yun? Tuesday? Noong Tuesday, kung saan ni-review ng FBM Committee ng Bangsamoro Parliament ang TDIF projects na na-allocate ng mga parliament members sa MHSD na nagsimula noong Hulyo simula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. So, sa MHSD pa lang, merong 52 Human Development Training Centers na napondohan mula sa mga TDIF, mga Transitional Development Impact Fund ng mga MPs, mula sa Special Development Fund at mula sa Supplemental Fund mula 2020 hanggang 2024 hanggang ngayong June 2025. So, meron ng 31 na sentro na nakompleto, habang under construction pa rin or pinapatayo pa rin ang 19 sa kanila. So, iba't ibang klaseng mga training centers yan, iba't ibang mga laman nila. May mga projects na may covered courts, merong multipurpose training centers, merong sa labas ng rehiyon, merong sa loob ng rehiyon. At ayon sa records, merong 43 proyekto na may kita sa mga probinsya ng rehiyon, samantalang 9 sa kanilang sa labas ng BARM. So, nasa Lanao del Norte, nasa Davao Occidental at iba pa. At matapos ng hearing na ito, naganap, congrats at syukran sa mga umattend mula sa MHSD at sa ating top management mismo. Kasama sila DG, sila DM, sila Chief Zai, Chief Nasi, ang ating Chief of Staff na si Sir Ajib nandoon din at iba pa. Syukran sa FBM Committee ng Bangsamoro Parliament for hosting at sa patuloy na trust sa MHSD dahil I believe may mga iba't iba pang mga proyekto na paparating sa atin in the near future, inshallah. Pero with that, yun po ang ating IPH, ang ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay. Pakinggan naman natin kung ano ang HSF, ang ating Health and Safety First ni Kabalay na Jazz. Sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala na nasa malayo, ito po ang segmentong Health and Safety First. Pag-usapan natin ngayon, kabalay na is tungkol sa kung paano natin pangalagaan ang ating mga mata. So, maraming pang-araw-araw na gawain natin ang hindi napapansin na nakakapekto sa kondisyon ng ating mga mata. Ilan sa mga sanhi nito ay ang sobrang paggamit ng screen na nagpapababa sa ating blinking rate, paggamit ng contact
contact lenses ng hindi tama, kakulangan sa tubig sa katawan, maling diet, at sobrang pag-expose sa dryer tulad ng air conditioning, okay, nasa office, maging ang paghima sa mata at hindi pagsuot ng salaming may proteksyon sa araw-araw ay pwedeng magdulot ng pagkatuyo at iritasyon ng mata. So meron tayong dito mga tips paano pangalagaan ng ating mga mata. Una dyan ay ang sundin ang 20-20 rule. Alam mo to, Kabalay Nari? Sa akin ito. Ito yung Napakinggan ko ito. tuwing gamit ang screen, bawat 20 minuto is tumingin sa bagay na malayo ng 20 segundo para may pahinga ang mata. So yun yung 20-20 rule. Pangalawa yung magpahinga tuwing gumagamit ng screen. Kasi ang normal na blink rate ay nauhulog kapag nakatuon sa screen. So sa karaniwan, bumiblink tayo ng mga 15 to 20 na beses kada minuto. Pero kapag nakatingin tayo sa computer o smartphone, bumababa ito ng malaki. Nasa 4 to 7 na beses na lang kada minuto. So, ganun kababa na. So, pangatlo dito ay gamitin ng screen sa tama, ang liwanag at gumamit ng anti-reflective filter, so night mode kung pwede. Sumuot ng UV protective na salamin. Ito yung para maprotektahan ang mata laban sa UVA at UVB rays kahit na maulap ang panahon. Panglima ay kumain ng mala-friendly na pagkain. Ano ba itong mga mala-friendly na ito? Isama sa diet ang mga pagkain may omega-3 tulad ng isda, lutein, zinc, vitamina C at E tulad ng gulay, mani, itlog at citrus fruits. Lahat nito maganda para sa mata. Oo. Pero parang against ka dun sa mani. Okay ako sa mani, yung ano yun, omega-3? Ano yun? Anong pagkain ng may omega-3? Tulad ng isda. Isda. Yeah. Depende sa isda. Depende. Okay, so pang-anim ay panatilihing hydrated ang katawan, sapat na tubig araw-araw para hindi mamaga o matuyo ang mga mata. Pang-pito ay magpatingin sa mata ng regular. Magpa-eye exam bawat 1 hanggang 2 taon, lalo na kung may nagbabago sa paningin o may family history ng eye diseases. Yun lamang po ang ating maikling segmentong health and safety first. Medyo maka-conscious siya kasi yung dalawang kasama nating kabalay ngayon may nakasalamin. Parang gusto kong suotin din yung salamin ko eh. Pero pangleto. Pero ang salamin ko kasi para sa kapag hindi ako makita sa malayo. Kapag may UV, hindi UV, mayroon siyang radiation protection din. Pero hindi ko rin talaga siya ginagamit. Kapag kailangan ko makakita sa malayo, saka ko siya naalala. Hindi sanay or in denial pa rin ba na nagsasalamin. Pero yun, alagaan po natin ang ating mga mata. Huwag gawing oversight ang health ng inyong mata. O di kaya ma-oversight hearing din kayo sa doktor. And with that, yun po ang ating segmentong Health and Safety First. Syukran, Kabalay na Jazz. Surely, proud na proud sa'yo, si Kuya Hamsi. Lalo na parang pamilyar masyado yung HSF natin ngayong week, ah. But with that, without further ado, we are now sa ating highlight ng ating programa, ang ating paboritong parte ng ating programa, walang iba kundi ang ating talakayan, ng ating MHS Discusses. Tayo po nananawagan po tayo, hindi. Tatawagin po natin. Pababalikin po natin ang ating kabalay ngayong araw na ito, walang iba kundi ang head ng Supply and Properties Section ng Administrative and Finance Division ng Ministry of Human Settlements and Development. Walang iba kundi si Ma'am Amina P. Baragona or Ma'am Amix para pag-usapan ang importance of the preparation of the PPMP. Welcome back, Ma'am Amix. I'm back. Kumusta ang supply section since last na nag-usap tayo? Kumusta ang isinagawang orientation on the preparation of PPMP? Ang supply and property section ay patuloy pa rin nagtatrabaho para matiyak na continuous pa rin yung distribution ng ating mga supplies.
Kamakailan lang nagsagawa tayo ng orientation on preparation of the proper project procurement management plan or PPMP. Yun ang ibig sabihin ng PPMP. Last week. 2-day orientation para sa mga focals. And alhamdulillah, it was a successful event. And hindi ko nga in-expect na grabe ang suporta ng mga top management sa orientation na yun. Lalo na ang ating mga back members ang ating Bids and Awards Committee. Yes, dapat kasi trabaho nyo yung ito. Kapag ma-empower na ang ating procurement division with more staff, immediate magle-let go kami. Empowered na. Empowered na. At saka pag marami ng staff. So, para sa mga bigyan natin ng konting kumbaga introduction ng ating mga kabalay sa mga hindi nakakaalam. Ano nga ba itong PPMP na ito at ano ang roles and responsibilities ng supply section sa PPMP na ito kinapapalooban ng PPMP? Ano itong sinasabing PPMP na to? Parang ang daming letters parang every time mag-guest magtalakyan tayo, maraming letters ang dumadaan pa. More on abbreviation. Abbreviation talaga tayo. Pagdating sa amin. Well, ang PPMP, as I mentioned earlier, it's a project procurement management plan. So it involves procurement process. So bago tayo bumili o mag-procure sa isang ministry, kailangan may PPMP muna tayo. Ika nga, pag walang PPMP, walang EPP, considered illegal or ang procurement process. So, kaya napaka-importante ng PPMP sa isang ministry. So, paano ba gawin? Ito taon-taon dapat. Annual, yes. Or minimum of 2 supposed to be or 2 years. Or every quarter kung may pagbabago. Pero kung may pagbabago, gagawin siyang supplemental PPMP. So, before, let's say, 2025 ngayon, dapat nag-ready na tayo ng 2026 na PPMP. Supposed to be. Pero tapos, merong quarterly na check kung nasusunod siya or hindi. Kino-consolidate. Yun naman ang, sa ating ministry, yun ang rule ng supply. So, sa ngayon, kami ang nag-consolidate ng PPMP sa office. So, lahat ng, kaya nga yung orientation, lahat ng focal ang kung sino talaga yung gumagawa sa bisection, siya ang in-invite namin para actual and lahat ng approve or may propose na PAPs para next year, yun ang gagawin nila para ma-consolidate namin. At matingnan na rin namin kung saan ba doon dapat ang ipoprocure, saan dapat, ano yung mga mode of procurement na gagamitin. Dapat din ibigay sa amin is may specification para exact talaga makita ang quality na hinahanap ng mga end user. Alright, so yun yung detalye na may kita kapag buksan mo ang PPMP. So pag buksan mo ang PPMP, makikita mo doon yung kailan yung ano yung mga projects, ano yung programs, activities, ang anong mode of procurements, kailan gagawin. Wow, detalyado. Detalyado ito na file. Feel ko kapag buksan ko siya, puro mga text lang ang makikita ko sa Excel. At numbers. Okay. So, nabanggit mo dapat like ngayon pa lang inaayos na ang PPMP na ito. Specifically, paano at bakit kailangan gumawa maghanda ng PPMP aside sa doon sa part na illegal siya kung hindi natin sundin ng PPMP? Well, iyon ang magiging serve na guidelines natin sa pag-procure throughout the year. Okay. At isa pang purpose nun is may iwasan natin ang splitting. Splitting yung pag sa mode of procurement, same project, parang ang labas same projects or same activity, same quantity, or halimbawa is kung may programs tapos magkakapareha place lang ang iba, consider na yung splitting. So kailangan mabantayan natin yan kasi masyado yung delikado sa COA. Okay. So it
it's also preventive, kumbaga. Oo, it's preventive measures. Posibleng innocent mistake lang siya na hindi natin alam na hindi pala pwede. Oo. So, maganda pero rin sa na level namin kasi nababantayan na namin. So, by pagdating sa amin, mabantayan na namin na hindi to pwede splitting siya. So, pwede siya i-fuse. Ganun. Alright. Usually kasi ang splitting, iniiwasan nila yan pag may ipoposting na sa PhilJeps. Okay. So, for those na hindi nakakalam, kapag merong malaking projects or may mga activities ang gobyerno, dadaan siya sa procurement at hindi lahat dumadaan sa like milyon-milyones na mga activities. At a certain threshold, ipopost ng gobyerno yan sa PhilJeps. Isang online portal? Online na portal. Isang online portal ng mga, kumbaga mga mababang mga bibilhin ng gobyerno, kumbaga. Basta yung ABC niya abot. Pero sa ngayon, yung bago na New Procurement Government Act, nasa 200,000 pababa na siya yung mapopost. Unlike nung sa previous, yung RA 9184, 50,000 below, hindi siya ma-post. 50,000 above, ma-post siya sa PhilJeps. So, may 200,000 na yung threshold. 200,000 below na. Above na, sorry. So, kapag may activity ang gobyerno or may project sila na 200,000 pero hindi naman naabot ng 1 million, ipopost nila sa PhilJeps. Lahat. Kahit 200,000 pataas. Ipopost nila sa PhilJeps at pwedeng bid, kumbaga, ang iba't ibang firms, suppliers para mag-provide ng matching or mas mababa na price. So, yun, at ang PPMP ay tumutulong matrack ang mga postings na ito or kung hindi man siya kailangan i-post kasi hindi siya abot ng 200,000. Isa yan sa kagandahan ng PPMP. So, dun po sa ating pag ngayon na alam natin ano dapat ang ginagawa sa PPMP, sino dapat ang gumagawa nito? Anong responsibilidad ng mga divisions, sections, offices ng MHSD para sa pagkumpleto ng PPMP? Ang gumagawa ng PPMP, lahat ng sections, divisions, lahat ng may PAPs. Lahat ng may PAPs. PAPs ay projects, programs, and activities. Okay. So, everyone. Lahat considered end user. Kahit ako, considered akong end user. May sariling PPMP din ang supply section. Yes, aside sa kaming kumukonsolidate, may sarili din kami PPMP pagdating na sa ano. Kasi, considered din kami end user. As long as may project kami or programs. Ayusin natin ang timeline konti para mas ma-imagine nila yung proseso. Gagawa tayo ng PPMP by section, iakyat natin sa division. Ang ideal niya na process is before or after before the budget preparation, dapat may proposed na PAPs, 'di ba, ang mga divisions or sections. So by that time alone, magawa na sila ng PPMP based doon sa proposed nila na PAPs. Okay. Then ifo-forward sa atin muna na set up, hindi sa actual. Yes. Ifo-forward sa supply as consolidator. So, sa amin na level naman, i-consolidate lahat namin yung PPMP. Gagawa kami ng Ministry PPMP. Which is, yun din ang guide ko sa paggawa ng EPP. EPP is? Annual Procurement Plan. Okay. Then yun ang isasubmit namin sa MFBM as proposed natin na budget for the sa supplies. At yun yung dinidepensahan natin tuwing budget hearing. Yes. Alright. For supplies lang siya specifically? Lahat ng dadaan sa procurement, like training kits, mga tokens, mga accommodations, mga travel expenses. Travel expenses is not included. Okay. Basta ma-procure siya. Okay. Alright. So, van rental, kumbaga. Procure din siya. Yun. Mga janitorial services, security services, yan. Alright, ang ating wifi, ang ating lahat yun detalyado at dapat dadaan si PPMP and for transparency ito lahat na purposes na nakikita talaga kung
paano gamit na gamit ang taxpayers' money ng gobyerno, which is very valid na dapat talagang dumaan sa ganung klaseng proseso. Pero kung isipin mo yun, like isang buong ministry pa lang natin na MHSD, and then ang section ng property and supply, which is what, 4-5 people? 6. Correct ko na last ha. 6 kami ha. 6 people. May nakalimutan ako isa. Ala. Sige, wag na natin bagitin yung mga. Wag na natin silang bagitin. So, 6 na tao ng supply and property section, kailangan nilang i-consolidate ang PPMP. Mind you, sa isang section pa lang, ang daming specs na ang kailangan at needs nila. Yes. And do you cross-reference? Like, okay, bakit si planning kailangan niya ng Core i7 na computer, pero si admin Core i3 lang ang kailangan nila. Kapag makita mong Core i7 ang hiningi ng dalawa, do you change anything? No. Oh. Kasi sa pag-defend naman yung sa ICTO, mahihirapan ako. So, sa ICTO kasi kailangan naka-detailed din, by section. So, itatanong kasi nila kung halimbawa gagawin kong kayo sa ICS Core i7, then gagawin ko rin yun sa halimbawa sa planning is Core i3, then ginawa kong Core i7. Itatanong ng ICTO, ano bang trabaho nito? Bakit kailangan na kailangan ng Core i7 or high-end na computer? Kumusta ang ganun? Like, do you end up changing anything na may nababago ba? Sometimes. Hindi talaga siya na-perfect, kaya nahihirapan kami sa budget hearing sa supply. Feel ko need talaga natin talagang kailangan natin ng information technology talaga na officer na mas, kumbaga, talagang sa kanya focus yung mga ICT equipment natin. Oo, dapat need talaga natin yun para hindi na mahirap yung pag sala pa lang sa level natin, hindi na siya mahirap. Yes, siya nang nakakaintindi na okay, kailangan ng planning ng Core i7 kasi mga engineer yan, kailangan ng ano ba ang ginagamit ng admin? Ian gas. So that's what, Core i5, Core i7? Okay na. Mga administrative works yun. So ang ICTO consider nila Core i3 lang. Really? Oo. Kaya mahirap siya i-justify. Yeah. Kaya nga sa bago ngayon na PPMP, kailangan mo nang mag-attach kung may request ka, kailangan mo nang mag-attach ng justification. Oh my goodness. Bakit ganun yung bakit yun ang request mo. Sa bagay. At saka market scooping. So, less burden na rin yun sa amin. Unlike before kasi, last year, yung iba nag-submit lang ng PPMP or request, wala nang justification, wala nang prices. So kami pa maghahanap. Hindi nyo gina-follow up sa kanila, kulang kayo ng prices pati justification. Minsan, pwede kayo mag-provide. Wala ng time, sila na talaga. Pero kayo na talaga. Pero may tao talagang okay, wag na natin silang pangalanan. Baka kami pala yung sa ICS eh. Kuya Hamsi, nag-send ka ba ng justification pati prices? So, Kuya Hamsi and Ate Sally, by the way, on travel sila kaya wala sila ngayon dito kung namimiss ninyo sila. Pero yung tipong Fia Manila, sana nag-chat din kayo dyan sa ating Facebook live para babasahin natin mamaya. Pero kumusta ngayon ang wag na natin balitin yung ngayong year, next year na PPMP, kumusta ang status natin ngayon doon? May sinabit na kami indicative na IPP pa. So, hinihintay lang natin ang approved budget natin. Then, baka inshallah, pag meron na, magpapatawag uli ako sa mga focal para i-base na nila talaga sa actual na approved. So, let's say nag-propose kami ng 1 million sa ICS lang dahil kailangan namin ng upgrade sa mga computers. Pag tawag ulit kay Jazz para sa PPMP updates, mga 250,000 na lang ang natira sa amin. Oh, yun ang budget gawa niya ng PPMP. Yeah, ganun ang nangyayari. Pero inshallah, at least 80% sana. Kahit 50%. Kahit 50%. Inshallah. Nananawagan kami sa MFBM. Yung oversight hearings po ninyo, di ba maganda yung implementation status namin? Hindi yun MFBM, kung yun, BTA yun. BTA yung oversight hearings nila kasi tungkol sa
iba't ibang pondo yung tungkol sa ad hoc projects natin, yung oversight hearings. MFBM, GAAB, I believe yung focus nila. Oo, GAAB. Yes. So, GAAB is the General Appropriations Act of the Bangsamoro. Isa siyang fund source na yun ang main hawak ng MFBM. Our proposals ay base sa GAAB. Iba't ibang projects na narinig ninyo sa amin, TDIF, SDF, SF, MRP, hindi yun hawak ng MFBM. Kaya usually hawak yun ng mga either BTA or iba't iba pang fund sources gaya ng national government. Gusto ko i-correct na kahit yung mga funds na yan, kailangan pa rin din ng PPMP at saka EPP, yes. So, sino nag-prep nun? Nung mga end user? What? Planning? They're supposed to be end user, then sinasubmit sa BAC. Paano siya? So, let's say MRP. Sinong lead nun? Is it Planning and Design Division? Yung sa akin sa goods is ako, kami yung PWG ang gumagawa. From end user, gumawa kami ng PPMP. Then, may as basis namin, bago namin siya, Yes. kasi need yun eh. Congrats, by the way. I believe last month lang ba yung pag-submit ng goods pag-deliver ng goods sa isang TDIF project natin? Yes, then may coming na naman kami sa MRP, inshallah. Inshallah. Good luck. Mabigat-bigat yan kapag MRP. Pero with that, narinig po natin ang importance ng preparation ng ating PPMP at paano siya ginagawa, anong proseso niya, at gaano kabigat ang dala-dala ng 6 na tao sa supply and property section. Saan ba ako mananawagan? Baka pwede kagagan. Gusto upgrade ng NOSCA? Inshallah. Hi, Sir Tay. Pero with that, bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, Ma'am Imix, meron po kayong gustong ibahagi na mensahe para sa episode na ito? Yes, gusto ko lang pong sabihin sa mga end user na pagbigay nyo po sa akin ng PPMP para po less burden less burden po sa amin, pakibigay po ang tamang specification, tamang timeline po ninyo para po maiwasan natin yung pagka-delay, kasi usually according sa isang speaker natin, if you plan to fail, tama Ma'am Jess, no? If you plan to fail, you fail to plan. Or baliktad. If you fail to plan, you plan to fail. Well, speaking of speakers ninyo, malalaman natin ng mas detalyado ang naganap na orientation sa preparation ng PPMP, inshallah, sa susunod na mga episodyo ng MHSD. Yes. Pero with that, shukran, Ma'am Imix, sa inyong time. Meron pang upcoming pala tayo sa nilalatag para sa back naman at saka sa mga section heads. And sana inshallah with planning, then same speaker. May target dates na kayo? October, November? First week of October. Hinula ko lang yung October. First week of October, inshallah. Hinihintay lang natin Cotabato din or speaker. Within Cotabato lang para marami maka-attend. Yes, inshallah. So, with that, shukran, Ma'am Imix, sa inyong oras. Shukran and salamat din. Shukran. Babalik na naman siguro ako dito. Inshallah. October, i-black nyo na, October afternoon. Na yan, with Sir Dindong na yan. Baga siya sa kay Ma'am Nasi. Shout out pala sa kanila. Salamat sa tulong, financially, sa support. Hindi kasi yun kaya kung wala din sila. Yes. And with that, yun po ang ating MHS Discusses. Shukran sa Supply and Property section na pinangungunahan ni Ma'am Amina P. Baragona. Shukran kay Ma'am Amix sa pagtanggap ng aming imbitasyon at sa kanyang oras at kaalaman na ibinahagi sa ating talakayan. Pasadahan po natin ang mga comments ng ating Facebook Live na nagsimula kay Ate Eka
Ma'am, ang ating attorney 4, sabi, Assalamualaikum, Jazz and Riri, balik ka agad. Ako, marami pa tayong i-review na resolutions. Ang mga after asar, magbalik kami. And sinundan siya ni Abu Afia, sabi, Assalamualaikum mga kabalay, watching from Provincial Office, Tawi-Tawi. Yay! And sumunod sa kanya si G. Abdul Karim, Ate G, ang ating GIF ng Maguindano del Norte Provincial Office. Well, Provincial Director, hindi na GIF. Watching from Arlong, Tila, here in USS. Ano ibig sabihin ng USS? Saan may USS? Hindi ako pala travel eh. Hindi ako palabas ng bansa eh. Hindi ko alam ibig sabihin ng USS eh. Na sinundan ni Hamsari Palan, sabi, salam mga kabalay. 1 hour na sila nakapila. Oh dear. Doon sa USS. Hindi ko alam hindi ko alam ano ibig sabihin ng USS na ito. And nagsalam naman si Ate Eka kay Ma'am Amix. And oh dear, si Ate Jazz, gandahan mo ang pagbasa nitong mensahe ni ng ating head ng ICS na walang iba kundi si Ma'am Salembay Abdullah. Sabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kabalay at sa buong Bangsamoro. Nanonood kami rito sa Singapore habang papunta sa labanan ng mga Transformers. Kudos! Ano ito? Anong nangyayari sa inyo? Okay lang kayo? PM, alila pa bang sasabihin ko sa inyo? Makikipaglaban na. Sabi nga ni Ate Eka, wag mo lang awayin ang mga Transformers, Ma'am Sal. Pala tayong laban. Oh dear. Sinundan ni Ate Eka ay kasunod kay Ate Eka sige. Bendi. Okay. At ang sabi, salam, watching from outside bar. Via Manila. Is it, I forgot. Pero engineer natin yan sa, engineer ba? Basta staff natin yan sa ating mga island provinces, si Sir Ben. Is it? Ngayon, hindi ako ngayon nangukumpiyansa ako. Correct me if I'm wrong. Anyone. Nandito rin si Sir Gadi Abdul Hamid Alawi Jr. who sabi, watching from TRS with a heart. And, sinundan ni Okasha Bara, salam, watching from Royal Palm Beach, Florida. Wow. And wow. Narinig mo yun na tubig daw, hindi Coke. Saan? Sa HSF. Anong gina-replyan niya? Yung sa HSF na dapat uminom ng tubig. Ay, tumatanggap po ako ng donasyon ng Zamzam. Kung sino po ang gustong mamahagi ng Zamzam water, bukas po ang aking mga palad. Meron po dito si Marco LB watching from Kapay, LDS? Is it Kapay, okay. And si supporter ni Ma'am SO, si Ma'am Jalila. Go, Ma'am SO! Let's go! Dito na yung mga supports ni Ma'am SO. Si Naj Gilmaka na apakaseryoso niya dyan. Raya and si Fatima Sora bin Talikasan. Assalamualaikum, watching from National Power Corporation. Minjan. Mindanao, ano? Generator? Speaking of, may generator tayo sa office. May generator tayo doon. Ito, Minjan, Mindanao. Generation? General. May nabasa akong Minda. Nagtunggal kayo. So, sa isip ko, anong Minda? Mindanao, the Department of... Office ito. Oh. Nandito rin si Sir Alex Pialan, sabi, watching from Office of the Minister, OOM. And, yun, gumana yung shoutout natin, gumana yung pananawagan natin. Nandito si Kuya Tyron. Watching from Washing. From ICS. Hindi kakatanggal lang ng CR natin. At yun po ang ating comment section sa ating Facebook live stream. Syakran sa inyong mga mensahe, kung ano man ang mga mensahe ninyo, at sa inyong likes at pag-share ng ating episode ngayong araw na ito. But without further ado,
Narito na tayo sa pinakahuling parte ng ating programa kung saan marinig natin ang KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng APP? So, i-excuse ko kung hindi perfect yung spelling pero dapat at least mabasa ko. Ano ang ibig sabihin ng APP? Second question, true or false? At kung isagot niyo ay true, then mag-send kayo ulit ng false, automatic disqualified na kayo sa ating paligsahan. Nagsisimula mag-draft ng PPMP ang division level. So, ang ating second question, true or false? Isa lang ang pwede ninyong isagot. Kung dalawang isagot ninyong true at false, i-disqualify ko kayo. Sa division level, mag-draft ng PPMP. And ang ating huling tanong sa araw na ito, tuwing mag-budget proposal sa MFBM, ano ang fund source? Ulit, ano ang fund source na dinidepensahan para sa budget proposal ng MFBM? So marami kaming nabanggit na budget proposals kanina, kahit hindi yung full name, kahit yung abbreviation lang. And ulitin natin ang tatlong tanong. First question was, ano ang ibig sabihin ng APP? Second question, true or false? Nagsisimula mag-draft ng PPMP sa division level. At third question, ano ang fund source na dinidepensahan at pinopropose sa MFBM? Kahit abbreviation lang, pwede na. But without further ado, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara, Deputy Minister Alden H. Asiri, Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ngalan ni na ako pong inyong kabalay, Jasmine Langgi, at sa ngalan ng ating kabalay na si Ma'am Salambay Abdullah, Dato Nohas A. Daud, Hamsari Pala Almansur S. Ugaw, Sir Anwar D. Rakim Jr. at sa ating technical side na si Sir Jeffrey. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Imran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 233rd episode at sa ngalan ng ating kabalay sa talakayan na Mami Amix, kami po ay nagsasabing, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.